So guys, welcome back ulit sa ating channel. Sa video na to ay itetest natin itong vacuum switching valve. Ano ba yung epekto nito sa ating engine RPM once na nagbukas or nag-fail itong vacuum switching valve. So dalawa yung connection nito. Bali ito, pumunta yan dun sa ating throttle assembly. No? Andyan yung ating throttle position sensor at saka yung idle speed control valve. Yan. Tapos yung isa naman, etong connection na to ay pumunta sa ating charcoal canister. Yung ating charcoal canister ay nakakonect doon sa ating fuel tank. So may pumapasok dyan na gas vapor galing sa ating fuel tank. Ano? Tapos once na nag-open yan or kaya nag-fail open, so ano ba yung magiging epekto doon sa andar ng ating makina, no? So syempre once na nag-open siya, merong extra fuel na papasok dun sa ating intake manifold. So expect natin na tataas yung kanyang RPM, 'di ba? So dito malalaman natin kung ano sa test na to ay malalaman din natin kung ano yung magiging reaction ng ating idle speed control valve once na nag-open to. So basically pag tinest natin to, malalaman din natin kung nagpa-function yung ating idle speed control valve. So, ayun guys, isang component din to, itong idle speed control valve na laging pinagbibintangan kapag once na tumaas yung ating idle RPM. So, but basically, meron siyang epekto doon sa position ng ating vacuum switching valve. Once na nag-open yon, tapos naka-idle ka, so magre-react yung ating idle speed control valve. Once na hindi nag-react, may problema yung ating idle speed control valve. So ayan, so titingnan natin guys, kasi meron tayong scanner na bidirectional, two-way siya, pwede siyang mag-read at saka pwede siyang mag-command. Pero limited lang yung command features niya, dun lang sa mga testing ng mga components lang. So ayun guys, itetest na natin kung ano epekto nito. So dito naman guys, gamit ang scanner ay papakita ko naman sa inyo kung ano yung epekto ng ating vacuum switching valve sa ating engine RPM during idle. Yan, piliin lang natin yung Avanza 2013. Ayan. So, okay. System diagnostic. Then, powertrain, engine. Then, next. Ayan. So, i-check natin dito, active test. Dito sa active test, pwede natin i-test yung idle speed control valve, yung fuel pump, yung cooling fan natin, yung ating magnetic switch ng ating aircon. So ngayon, i-activate natin yung vacuum switching valve for purge control. So ito yung ito yung additional fuel na nanggagaling dun sa ating canister, fuel canister. So yung ating fuel canister ay nakakonect yun dun sa ating fuel tank. So kung ano yung mga extra vapor dun sa ating fuel tank, pupunta dun sa ating canister. So ngayon dito, select lang natin lahat ng parameters para maobserbahan natin kung ano pa yung epekto niya sa ibang mga parameters. So ngayon, monitor natin yung target idle engine speed 750 kasi naka-idle tayo. Yung engine speed i-monitor natin. Tapos yung EVAP. So ngayon naka-on. So yun, tumaas yan ng 972. Naka-off. Yan. So yung EVAP natin, once naka-on, naka 99.6% siya. Tapos once na nag 100% open siya, ibig sabihin merong additional fuel galing dun sa ating canister. So off. Yan, on 900, ayun. Yung engine speed natin tumataas, so yan, naka-off. So yun yung epekto niya once na halimbawa nag-fail open. Hindi na siya bumalik dun sa closed position. So, isang epekto yan na tataas yung inyong engine speed during idle. Ayan. So, minsan, pag ganito, pag mataas yung hindi normal yung ating idle engine speed, minsan, ang suspetsya natin is yung idle speed control valve. So, basically guys, ito, yung BSB natin, once na nag-fail open siya 100%,
ay apektado din niya yung idle speed control valve. So dito, ayan, tingnan natin. So wala siyang direct effect dun sa throttle position, throttle sensor position, so hindi apektado yan. So ang titingnan natin dito is yung ignition advance. So once na nag-on, tumataas din yung, ayan, on, tumataas yung ating IGN advance, tumataas yan. So ayan, so off. So isa yan sa parameter na apektado ng vacuum switching valve. So tingnan pa natin yung ibang mga parameters dito, tulad ng yung throttle position sensor, hindi niya apektado. Ayan, so subukan natin guys tingnan yung short term fuel trim. So yun yung titingnan natin, kasi naka-idle tayo So ang ideal na engine RPM is 750 lang. So ito, short FT number 1. Yan, nag-on tayo. So nag minus 2.3, minus 5.4. So ibig sabihin may na-detect siya na, so ibig sabihin pag minus kasi guys, nagbabawas siya ng fuel kasi may na-detect siya ng additional fuel, no? Kasi naka-idle nga lang tayo. So yung ating target is nasa 750, yan yung ideal RPM. So nagbabawas yung ating short term fuel trim, kaya minus 4, minus 5.4, yan. So yun yung epekto niya. Pati yung injection volume, meron din siyang epekto, so tumataas yung injection volume, ayan, tumataas siya ng konti, pati yung injection time. So meron siyang epekto doon. So yun guys, in case na ma-encounter nyo yung ganitong problema, ay wag natin agad sisisihin yung ating idle speed control valve. But basically guys, itong BSB ay meron din siyang direct effect dun sa ating idle speed control valve position. Let's say for example, ito 45 steps. So pag inon ko siya, ay nagbabago yung position ng ating idle speed control valve. Ayan. So meron siyang meron siyang direct effect. So kaya tumataas yung ating engine RPM, no? So yun guys, in case na may encounter nyo halimbawa na mataas yung inyong engine RPM during idle, isa din to sa dapat nyong tingnan kung gumagana ba or naka fail open position ba yung BSB.